Abaya Hawa, Ishaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawa kwarta wab shalanawa. Bawa kwarta wab shalanawa. Abaya Hawa shabashamayam. Abaya Hawa shabashamayam. Salaka lanawa. Salaka lanawa. Al-kataa yanawa. Al-kataa yanawa. Watawada lak al-damak. Watawada lak al-damak. Sasatap at kataa yanawa. Sasatap at kataa yanawa. Kalhalal hawad la abaya hawa alhayam. Kalhalal hawad la abaya hawa alhayam. Basa masyayak kihawasay. Bahasam raw kakadas. Yaman. Okay. Nasa chapter 57 na tayo sa Book of Jasher. Okay. Basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 57, verse 1 to 45. At pagkatapos nito, na ang mga anak ni Esau ay nakipagdigma sa mga anak ni Israel, at ang mga anak ni Esau ay nakipaglaban sa mga anak ni Israel sa Hebron, at si Eliphaz ay nakahigang patay at hindi nalilibing. At ang pagbabaka ay lumala sa pagitan nila. At ang mga anak ni Esau ay natalo sa harap ng mga anak ni Israel. At ang mga anak ni Israel ay pumatay sa mga anak ni Esau ng 80 lalaki at walang namatay sa bayan ng mga anak ni Israel. At ang kamay ni Joseph ay nanaig sa buong bayan ng mga anak ni Esau. At kaniyang pinuha si Sepo na anak ni Eliphaz na anak ni Esau at 50 sa kaniyang mga lalaking nabihag. At kanilang ginapos sila ng mga tanikala na bakal at ibinigay sila sa kamay ng kaniyang mga lingkod upang dalhin sila sa Ehipto. Biro mo, nakipagdigma ang mga anak ni Esau. Yung panganay ni Esau ay si Eliphaz, patay. Napatay siya sa anak ni Dan. Ngayon, tuloy ang gira nila, 800 katao ang namatay sa grupo ni Esau, sa mga anak ni Esau. At walang nawala sa mga tauhan ni Joseph at mga kapatid niya, mga anak ni Israel. At ang anak ni Eliphaz, si Sipho, ay dinalang bihag sa Ehipto, kasama ang 10 kanyang mga kasamahan. At si Eliphaz ay nakahigang patay at hindi nailibing. So, yan ang nangyari. Kasi ayaw nilang payagang ilibing si Israel sa yungib ng Makpila na binili ni Abraham at minana ni Isaac at minana sa panganay ng anak ni Isaac. Ang tinawag na panganay si Esau, bininta naman ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. Si Jacob na. Yun ang Israel. Kay Israel na. Ngayon, ayaw na payagang ilibing. Nagira. Daming patay. So, tuloy tayo. At nangyari, nang mabihag ng mga anak ni Israel si Seto at ang kaniyang mga tao, lahat ng nalabi ay natakot ng mainam sa kanilang buhay mula sa sambahayan ni Esau. Baka sila rin ay mabihag at silang lahat ay tumakas pupunta sa kanilang bayan kasama ang bangkay ni Eliphaz at sila'y nagpatuloy sa kanilang daan patungo sa bundok Seir. At sila'y dumating sa bundok Seir at kanilang inilibing si Eliphaz sa Seir. Ngunit hindi nila dinala ang kaniyang ulo na kasama nila sa
So, si Eliphaz na panganay na anak ni Esau, nilibing na walang ulo. Walang ulo. Kasi yung ulo tumalsik, di na makita. Nailibing na rin doon sa lugar na pinaglabanan doon sa Hebron. Tumakbo sila papuntang lugar nila sa Sher. Sa bundok ng Sher. Kasi natakot sila baka sila rin ay bihagin at dalhin sa Egypto. Katulad sa anak ni Eliphaz na si Sipho. Yan ang nangyari. Yan ang napala sa kanila. Napala sa kanila eh. Okay, tuloy tayo. At nangyari, nang ang mga anak ni Esau ay tumakas mula sa harap ng mga anak ni Israel, ay hinabol sila ng mga anak ni Israel hanggang sa hangganan ng Seir. Ngunit hindi sila napatay ni isamang lalaki sa gitna nila nang kanilang habulin sila, sapagkat mabilis silang tumakas, dala ang katawan ni Eliphaz. At ang mga anak ni Israel ay tumalikod sa kanila, at sila ay nagsibalik doon sa kanilang mga kapatid. At ang mga nalabi sa mga anak ni Esau at ang kanilang mga kasamahan ay nagsiparoon sa dakong kinaroroonan ni Heya at ng kaniyang mga kapatid noong araw na iyon. At sa kinabukasan, sila ay nagpahinga mula sa labanan. Nagpahinga din. Kasi napagod eh. Mula sa labanan, sa gira, sa bakbakan. Nagpunta sila doon sa kinaroonan ni Hiya. Sino to si Hiya? Alamin natin sa kasunod. Basa. At ito ay nangyari, sa ikatlong araw ay kanilang tinipon ang lahat ng mga anak ni Seir sa Horeb, at kanilang tinipon din ang lahat ng mga anak ng silangan. Isang pulutong ng mga tao na gaya ng buhangin sa dagat, at sila ay yumaon at lumusong sa Ehipto upang makipaglaban kay Joseph at sa kanyang mga kapatid, upang iligtas ang kanilang mga kapatid. At nabalitaan ni Joseph at ng lahat ng mga anak ni Israel na ang mga anak ni Esau at ang mga anak ng silanganan ay dumating sa kanila sa pakikipagdigma upang iligtas ang kanilang mga kapatid. At si Joseph at ang kaniyang mga kapatid at ang malalakas na lalaki ng Ehipto ay lumabas at nakipaglaban sa bayan ng Rameses. Yung Horiya, itong mga Horite yon. At yung mga taga-silangan, pinagsama-sama, nagtitipon sila na isang pulutong ng mga tao na gaya ng buhangin sa dagat. At sila ay yumaon at lumusong sa Egypto upang makipaglaban kay Joseph at sa kanyang mga kapatid. Upang iligtas ang kanilang mga kapatid. Yon. Biro mo isang pulutong na parang buhangin sa dagat, ang dami nila. Lulusubin nila ang Egypt. Dahil gusto silang makaganti. Ngayon, tingnan natin anong mangyari. Sa dami ninyo anong mangyari. Tuloy. At sila ay pumatay sa kanila ng 600,000 lalaki at kanilang pinatay sa gitna nila ang lahat na makapangyarihang lalaki ng mga anak ni Seir sa Horeb. At kokonti na lamang sa kanila ang natira. At pinatay din nila ang napakaraming mga anak ng silangan. At ang mga anak ni Esau. At ang mga anak ni Esau at ang mga anak ng silanganan ay tumakas lahat sa harap ni Joseph at sa kaniyang mga kapatid. At hinabol sila ni Joseph at ng kaniyang mga kapatid hanggang sa dumating sila sa Sokot. At napatay pa nila sa Sokot ang 30 lalaki. At ang iba ay nagsitakas at sila ay tumakas bawat isa sa kaniyang bayan. Biro mo isang pulutong na parang buhangin sa dagat, pero talo sila lahat sa mga tauhan ni Joseph, sa mga kapatid ni Joseph. Nagsitakasan sila. Ang dami, mga taga-silangan, nakasama sa mga anak ni Esau, yung mga Horiyo na taga-Seir.
So, wala silang binatbat. Takot pala sila, pero sa dami nila, akala nila, kaya na matalo ang silang Joseph at saka yung mga kapatid niya, mga anak ni Israel. Na ilan lang, saka mga sundalo ng mga Egyptian. Sila isang pulutong na parang buhangin ng dagat, pero sila pala ang tumakbo kasi halos na ubos sila eh. 60,000 ang napatay. Oh. 60,000. Grabe, oh. Oh. Okay, tuloy tayo. At si Joseph at ang kaniyang mga kapatid at ang mga makapangyarihang lalaki sa Ehipto ay tumalikod sa kanila na may kagalakan at kagalakan ng puso, sapagkat kanilang sinaktan ang lahat ng kanilang mga kaaway. At si Zephon na anak ni Eliphaz at ang kaniyang mga tauhan ay mga alipin pa rin sa Ehipto ng mga anak ni Israel. At ang kanilang mga paghihirap ay lumala. At nang mga anak ni Esau at ang mga anak ni Zer ay bumalik sa kanilang lupain, at nakita ng mga anak ni Zer na silang lahat ay nahulog sa kamay ng mga anak ni Israel at ng bayan ng Ehipto dahil sa pagbabaka ng mga anak ni Esau. Oh, yan. Na-realize nila, oh. So, kita natin, tuwang-tuwa ang mga Egyptian. Silang mga anak na Israel na nanalo sila sa digmaan. Samantala, ang kalaban nila, pulutong na parang buhangin sa dagat. Walang nawala sa kanila. So, ganon. Pero itong anak ni Eliphaz, na si Shipho, naging alipin yon. Pagdating ng panahon na namatay na yung mga anak ng Israel, mga apo-apo na lang, at saka namatay na rin si Joseph, itong mga apo rin ni Shipho ay naging kabilang na rin sa Israel. Naging citizen of Israel na rin, pero dugo ni Esau yan. Hindi yan dugo ni Israel. Dugo ni Esau, pero nabilang na rin ang kanilang mga apo bilang mga Israelita. At sa panahon ni Hawashai, itong lahi nito ay naging eskriba at naging parisyo. Na bakit ayaw talaga nila kay Hawashai? Dahil hindi naman sila dugo ni Israel eh. Dugo sila ni Esau. Sila yung lumalapit na gustong magpabautismo ni Juan Bautista. Sabi ni Juan, akala ba nyo makatakas kayo sa parusa na darating? Kayong lahi ng mga ulupong, kayong lahi ng mga fallen angel, kasi si Esau, anak ni Mastima. At ito yung mga kaapu-apuhan ni Mastima. Nagpunta kami last Sunday doon kay Bishop Jim Taliano. Na-research niya yung mapa ng mundo, flat earth. Pilid, may mga continent pa pala. Bukod sa atin kasi flat earth eh. Kayong mga naniwala sa flat earth, tama kayo. Pero yung pang continent, outside, na doon nakatira, may nakalagay na Tesla. Sino yung Tesla? Ang product ni Elon Musk ay Tesla. Ang kasama natin dito sa planet Earth na mga demonyo at Satanas ay si Mastima. Pag matuyo pa ang ilog Euphrates, 4 pa na fallen angel na Satanas ang makalaya. Sino yan? Asbel, Pinimwe, Kasadya, Jekon. Tapos si Gadriel, nilaglag sa bottomless pit, makawala din yan at siya makapatay sa dalawang two witness. Ayon sa original scripture. So, ganun katindi. Grabe. That's why, sa atin dito, hindi talaga, may mga demonyo talaga at nandito ang Satanas na si Elon Musk, si Mastima, kasama natin dito.
May mansion nga siya doon sa ano eh. Saan lugar yon? Manda Mindoro ba yon? Yan. Okay, tuloy tayo. At sinabi ng mga anak ni Ser sa mga anak ni Esau, inyong nakita, at kaya't inyong nalalaman na ang kampo na ito ay dahil sa inyo. At wala ni isa mang makapangyarihang tao o bihasa sa makikipagdigmaang natira sa inyo. Ngayon nga'y umalis kayo sa aming lupain. Umalis kayo mula sa amin. At patungo kayo sa lupain ng Kanaan, sa lupain ng tahanan ng inyong mga magulang. At darating ang araw ay inyong mamanain sa inyong binhi ang Kanaan na inyong mga anak sa mga huling araw. Oh. Sabi to ng mga taga-Ser ha, kasi nalungkot sila kasi mga taga-Ser namatay kasama sa mga anak ni Esau lumusob sa Egypt. Sabi na umalis kayo dito, pupunta kayo sa Kanaan, doon sa tahanan ng inyong magulang. Kasi darating araw, ang inyong mga binhi ay sa huling araw doon titira. Tama, sila nakatira sa Israel ngayon, silang Netanyahu. Oh, yun ang Binhi yan ni Esau. Yun ang dating Kanaan. Binhi yan ni Esau. Sinabi doon, nakatira doon sa sa huling araw, sabi rito ha, at darating ang araw ay inyong mamanain sa inyong binhi ang Kanaan ng inyong mga anak sa mga huling araw. Tama, nakaprophesy na pala sila na ang nakatira sa Israel ngayon, mga lahi ni Esau. Yung bansang Kanaan nga naging bansang Israel. Bakit Israel na? Kasi binili naman ni Isaac ang Kanaan eh. May deed of sale yun eh. That's why maari si Isaac na minana sa kanyang anak na si Israel. That's why bansang Israel. Hindi yun naangkin ni Israel na labanan, kundi nabili. Nabili yung lupaing Kanaan at ngayon bansang Israel. Kaya lang, ang nakatira ito sa mga huling araw ay ang mga anak na ni Esau. Kasi sabi ng taga-Ser na umalis siya dito. Dahil sa kanilang mga anak ni Esau, napatay ang may mga lahi namin. Lumusob kayo sa Egypt, ang daming napatay. Umalis kayo, doon kayo titira sa Kanaan sa inyong magulang. At darating ang araw ng inyong mamanain sa inyong binhi ang Kanaan na inyong mga anak sa mga huling araw. Kasi ang totoong anak ni Israel ay na-scattered sa 4 na sulok na mundo at tawag mga Rimnan, Hebrew-Israelite. Wala na sa bansang Israel o dating pangalang Kanaan, wala na doon. Kasi ang nagmamana ngayon ay ang binhi na ni Esau. Mga huling araw. Sila nang nakatira. Ngayon, ang mga Rimnan, Hebrew-Israelite, kalat sila sa buong mundo. Nakasabi na pala dito. Naka-propesya na Oo. pala, no? Sabi rito, ngayon ngay, umalis kayo sa aming lupain. Umalis kayo mula sa amin at patungo kayo sa lupain ng Kanaan, sa lupain ng tahanan ng inyong mga magulang. Sabi ni yung anak ni Ser. At sinabi ng mga anak ni Ser sa mga anak ni Esau, inyong nakita at kaya't inyong nalalaman na ang kampo na ito ay dahil sa inyo at wala ni isa man na makapangyarihang tao o bihasa sa pakikipagdigma na natira sa inyo. Walang natira, patay. Puro mga pikitsugin na natira. Oo. Di umalis siya rito, punta kayo sa tahanan ninyong mga magulang sa Kanaan. Dahil sa huling araw, mamanain ng inyong binhi ang Kanaan na inyong mga anak sa mga huling araw. Sila si Netanyahu. Kayong mga pastor o bishop, akala ba ninyo nakatira sa Israel, totoong Hebrew-Israel? Hindi, lahi ni Esau po yan. Lahi ni Esau yan. Kayong mga Yawisim na under kayo sa kanila,
Akala ba ninyo, Hebrew Israelite ang totoo, silang Netanyahu? Lahi yan ni Esau. Si Esau, anak ni Mastima, na nagkatawang tao ngayon si Mastima. Siya si Elon Musk. Mayroon silang kontinent sa lugar na may pangalang Tesla. Ano ba ang mga product na sasakyan, mga cellphone? At Tesla ang pangalan. Study the map. Outside the continent natin, natirahan ng mga tao, mayroon pang continent na doon nakatira ang mga demons na may mga kaluluwa na dahil sa birthday ng mga tao. At yung mga tao nagbibigay ng kaluluwa sa mga demonyo ay ilalagay sa dagat-dagatang apoy. Sige, tuloy-tuloy kayo mag-celebrate ng birthday. Akala ba nyo sa langit kayo mapunta? Imperno. Yan ang nakasulat sa original, ancient, Holy Scripture. Inalis yan, dinuktor yan ng Vatican Canon Law. Ang Canon Law ng Vatican ang nag-final sa kasulatan eh. Tanggalin mo to, tanggalin. Yan ang nangyari. That's why na, ang Bible na gamit nyo, yung 66 book, na mabili nyo sa Christian bookstore, mabili nyo sa National Bookstore, ay Satanic Bible yan. Yung tagapagligtas ng Jesus Christ, 10 po ang fallen angel na sa loob sa kanya, o 10 satanas ang nasa kanya. 2 ang prinsipe ng halimaw, si Leviathan, si Dagon, at 4 na hayop, kabayo, butiki, isda, at baboy. Ang sumamba sa hayop, yung Jesus Christ, ay ibubulit sa dagat-dagatang apoy. Akala ba niyo yung Jesus niyo magdadala sa langit? No. Taga-imperno yan. 2 ang prinsipe dyan sa imperno. Awang-awa kami sa inyo. Kaya lang, sadyang matigas ang puso ninyo. Parang close-minded na kayo. Parang masyadong nakaton. Dito na kasi ang aming paniwalaan. Dito na kinagis na namin. Yung Bible na 66 book. 66 book. Tapos ang tao, number 6. Kasi si Adan nilikha sa pang-6 na araw. Ang number ng tao, number 6. Nagbasa ka sa Bible na 66 book. Ilan ng 6? 3 na. 666. Di nyo alam yan? Sinabi namin sa inyo yon, maniwala kayo sa hindi, para pagdating ng final judgment, wala na kayong isusumbat sa amin. Sabihin ninyo, kayo mga antikristo, alam ba ninyo sa original scripture, walang salitang antikristo. Ang nakalagay na anti dito, anti-masyayak Yahawashai, kayo po yun. Sino yung nakasulat sa original scripture? Anti-masyayak Yahawashai. Kayo yung mga antay. Binaliktad lang, ginawa lang Kristo para kaming mga bida, nagmukhang kontrabida. Kayong kontrabida, magmukhang bida dahil sa Bible nyo 66. Pero dito kayo sa Bible namin, dito sa original scripture namin, kayo talaga ang kontrabida. Kayo ang anti-masyayak Yahawashai. Kayo. Dahil wala talagang totoong salitang anti-Christ. Wala. Anti-masyayak Yahawashai ang nakasulat sa totoo, scripture. Pero dahil gumawa kayo ng Vatican Canon, ng scripture na huwad, dinuktor, pinike, nagmukha kaming kontrabida. Kasi kontra namin si Kristo. Sino ba yan si Kristo? Si Serapis Kristo, fallen angel yan, satanas yan. Nagsimula yan sa Egypt. Si Serapis Christos. Yan ang totoo. Yung Kristo kayo, hindi nyo alam yung Kristo nyo, satanas yan. Yung Jesus nyo, hindi nyo alam, hayop yan, butiki, baboy, kabayo, isda. Nakakaawa kayo. Kaya lang, kayo kasi hindi maniwala, masyadong sirado ng isip nyo. Ito na kasi, itong Bible. Sa inyo, saan ba ang paniwalaan natin?
Yung original scripture o yung scripture na hindi original? Na dinoktor, kinurap. Saan sa dalawa ang paniwala nyo? Siyempre sa original. Hindi yung scripture na dinoktor, binago, kinurap. Eh doon kayo naniwala sa corrupted na scripture, dinoktor. Mayroon kaming hawak na original scripture. At yun ang batayan namin. Oh, tuloy tayo. Basa. At ang mga anak ni Esau ay hindi nakinig sa mga anak ni Seir. At ang mga anak ni Seir ay nag-iisip na makipagdigma sa kanila. At ang mga anak ni Esau ay nagsugo ng lihim kay Anggias na hari sa Afrika, sa bayan ng Dinaba na nagsasabi, magpadala kayo sa amin ng ilan sa inyong mga tauhan at tulungan ninyo kami sa nalalaban sa mga anak ni Seir na Horete, sapagkat sila ay nagpasya na makipaglaban sa amin upang itaboy kami mula sa kanilang lupain. At ginawang gayon ni Anggias na hari sa Dinaba, sapagkat siya ay naging palakaibigan sa mga araw na iyon sa mga anak ni Esau. At nagpadala si Anggias ng 500 magigiting na hukbo sa mga anak ni Esau at 800 mga ngabayo. Ngayon, dahil ayaw umalis ang mga anak ni Esau, paalisin ng mga taga-Seir, o sila na ngayon maggira, Titikmain na nila. magdigmaan sa lugar ng tirahan nila, palayasin sila. Ngayon, ito namang anak ni Esau, may kaibigan silang hari na taga-Afrika, na taga-Nevada. Nagpag-coordinate. Oh, na humingi ng mga tao, tulong na maging madagdagan sila sa dami para makipagira sa mga taga-Seir. Ito, tingnan natin ang gira nila. At ang mga anak ni Seir ay nagsugo sa mga anak ng silanganan at sa mga anak ni Madian na nagsasabi, inyong nakita kung ano ang ginawa sa atin ng mga anak ni Esau, na sa kanila ay halos nalipol tayong lahat sa kanilang pakikipaglaban sa mga anak ni Israel. Ngayon nga, ay lumapit kayo sa amin upang tulungan kami at lalabanan natin sila ng sama-sama at itataboy natin sila mula sa lupain ito at ipaghihiganti natin ang kapakanan ng ating mga kapatid na namatay para sa kanila sa kanilang pakikipaglaban sa kanilang mga kapatid na mga anak ni Israel. Tingnan mo ang mga taga-Seir, lumapit na rin doon sa silangan. Sige, sama-sama tayo. At sa yung taga-Midian. Ang Midian kasi ito ay anak ni Abraham to at saka ni Ketura eh. Yun. Midian. Sama-sama sila. At saka taga-silangan at saka taga-Seir. Sama-sama, sabi na, girahin natin itong mga anak ni Esau, ay umalis natin dito. Eh dahil sa kanila, naubos ang lahi natin. Dinala niya ang mga lahi natin papuntang Egypto para labanan ng mga anak ni Israel. Ipos talo naman sila. Ngayon, paalisin dito, ay umalis. Ngayon, nagdagdag pa silang tao mula sa Afrika. Yung sa lungsod ng Nevada, kay Haring Orion. Yan. Ito, gira na. Gira naman to. Lugar na. Tingnan natin ano nangyari sa gira nila. At ang lahat ng mga anak ng silanganan ay nakinig sa mga anak ni Seir. At sila ay naparoon sa kanila na may 800 lalaki na may mga bunot na tabak. At ang mga anak ni Esau ay nakipaglaban sa mga anak ni Seir ng panahong yaon sa ilang ng paran. At nanaig ang mga anak ni Seir sa mga anak ni Esau. At napatay ng mga anak ni Seir na ang araw na yaon ng mga anak ni Esau sa pagbabaka na yaon nang humigit kumulang 200 lalaki sa mga tauhan ni Anggias na hari sa Dinaba. Ngayon, natalo ang mga anak ni Esau sa mga taga-Seir na nagsanib ang puwersa sa Midian at saka sa silangan. At yung mga pinadala ni Haring Anggias sa Ninaba ay napatay. Yung
himigit kumulang 200 lalaki. Natalo ang kay Isaw sa mga taga-Sher na kung saan doon sila nakatira sa bansang Sher. Ngayon, tuloy tayo. At sa ikalawang araw na pagbabaka, ang mga anak ni Isaw ay nagsiparoon na muli upang makipaglaban sa ikalawang pagkakataon sa mga anak ni Sher. At ang pagbabaka ay lumala sa mga anak ni Isaw sa ikalawang pagkakataon. At sila'y nabagabag ng mainam dahil sa mga anak ni Sher. At nang makita ng ibang mga anak ni Isaw na ang mga anak ni Sher ay lalong makapangyarihan kaysa sa kanila, ang ilang mga lalaki sa mga anak ni Isaw ay pumanig at tinulungan ang mga anak ni Sher sa kanilang mga kaaway. Lahi pa rin ni Abraham yun. Yung mga anak ni Isaw, ay siyempre, ang iba, nakita, talo tayo dito. Pumanig lang tayo sa away natin para hindi tayo mapatay. Pumanig lang tayo. Ganon. Ngayon, yung nalaman sa ibang mga kapatid, nalungkot sila. Pero kapatid nila, pumanig pa sa kaaway natin. Porkit lang natalo tayo, di lalong matalo tayo na kasamahan natin, doon na pumanig sa kaaway natin. Yan. Tingnan natin, ha? At may nabuwal pa sa bayan ng mga anak ni Isaw sa ikalawang pagbabaka ay 58 lalaki sa tauhan ni Angias na hari sa Dinaba ang napatay. At nang ikatlong araw ay nabalitaan ng mga anak ni Isaw nang ilan sa kanilang mga kapatid ay tumalikod sa kanila upang lumaban sa kanila sa ikalawang pagbabaka. At ang mga anak ni Isaw ay nagluksa nang kanilang marinig ang bagay na ito. Yan. Nagluksa sila eh. Biro naman kasama natin, kapatid natin. Papatay na sa atin. Tapos, lumalaban na sa atin porkit dihado tayo sa digmaan, doon na sila pumanig sa taga-Sher na kalaban natin. Mga balimbing talaga. Nalungkot, balingbing ang iba eh. Yung mga lahi ni Isaw. Balingbing. Yung kalaban nila, nagsama, taga-Silangan, taga-Sher, at saka taga-Midian. Midian naman, anak ni Abraham ni Ketura yan. Tatlong, etong tumulong naman kay Isaw, yung mga tauhan ni Haring Arias. Agias. Ngayon nangyari, dihado sila, itong mga anak naman ni Isaw, pumanig sa taga-Sher. Ayan, nalungkot, nagluksa ng kanilang narinig ang mga bagay na ito. Yan. Okay, tuloy. At kanilang sinabi, anong ating gagawin sa ating mga kapatid na tumalikod sa atin upang tulungan ang mga anak ni Sher na ating mga kaaway? At ang mga anak ni Isaw ay muling nagsugo kay Angias na hari ng Dinaba na nagsasabi, magpadala ka muli sa amin ng ibang mga tao upang tumulong makipaglaban sa mga anak ni Sher, sapagkat sila ay 2 beses nang naging mas mabigat kaysa sa atin. At muling nagpadala si Angias sa mga anak ni Isaw na humigit kumulang 600 magigiting na lalaki, at sila ay dumating upang tulungan ang mga anak ni Isaw. Nagpadala uli si Haring Angias. 600 tao. Nagpadala uli, tulong. Dahil reinforcement, dahil natalo na nga sila sa taga-Sher. Sa Anipuersa, Silangan, at saka yung Midian. Ngayon, ito naman si Haring Angias, nagpadala din. Ilan pinadala? 2 beses ay humigit kumulang 600 magigiting na lalaki. 600, 600. Magigiting. Ibig sabihin, mga hindi basta-basta, mga magaling sa digmaan. At sa ikasampung araw, ang mga anak ni Isaw ay muling nakipagdigma sa mga anak ni Sher sa ilang ng paran. At ang pagbabaka ay totoong matindi sa mga anak ni Sher. At ang mga anak ni Isaw ay nanaig sa panahong ito sa mga anak ni Sher. At ang mga anak ni Sher ay natalo sa harap ng mga anak ni Isaw. At ang mga anak ni Isaw ay napatay nila ang humigit kumulang 2,000 lalaki. At ang lahat na makapangyarihang lalaki ng mga anak ni Sher
bayan. Nakabawi. Ang mga anak ni Esau, natalo na nila ang share. At silangan, at saka yung media, natalo nila. Kasi nagpadala uli ng 600 na magigiting na mandirigma, si Haring Ardias. So, itong pakibaka, wala na. Panalo na ang mga lahi ni Esau. Talo na ang taga-share. Kasama ang silangan at saka mga media, talo na sila. Mabuti lang, may nagsaklolo sa kanila, nagpadala ng tao. Ito si Haring Agias na taga-Afrika. Okay, tuloy tayo. At ang lahat ng mga Midian at ang mga anak ng silanganan ay nagsitakas mula sa pagbabaka. At kanilang iniwan ang mga anak ni Ser at nagsitakas ng kanilang nakita ang pagbabaka ay maghigpit sa kanila. At hinabol sila ng mga anak ni Esau. At ang lahat ng mga anak ng silanganan ay nagsitakas hanggang sa marating nila ang kanilang lupain. At ang mga anak ni Esau ay pumatay pa sa kanila nang humigit kumulang 250 lalaki. At mula sa bayan ng mga anak ni Esau ay may nahulog sa labanang yaon na humigit kumulang 30 lalaki. Ngunit sa kasamaang ito ay dumating sa kanila sa pamamagitan ng kanilang mga kapatid na tumalikod sa kanila upang tulungan ang mga anak ni Ser na Horete at ang mga anak ni Esau ay muling nabalitaan ang kasamaan ng kanilang mga kapatid at muli silang nagdalamhati dahil sa bagay na ito. O, yan. So, ang mga taga-silangan, pati Midian, tumakas. Iniwan nila ang kasamaan lang taga-share. Patay tayo dito. Ay, magagaling na ang lahi ni Esau. Mga anak ni Esau, magagaling na dahil nagpapadala ang hari ng Agias, hari ng Nevada. Ngayon, di na natin kaya. Takbo tayo. Inahabol. May napatay pa. Pero ito namang mukhang sabi niya, tayong mga balingbing dito, tayong mga taksel sa ating kapwa kamag-anak. Nako, paano to? Babalik loob na tayo. Kasi panalo na ang lahi natin. Kaya lang ito, nalulungkot naman to sa kasamaan ng kanilang mga kasamahan. Itong lahi ni Esau. Pag lahi ni Esau, anak ni Mastima, yan? Walang loyalty yan Balingbing talaga yan. Diba? Yung tatay nila, nagkatawang tao na, nandito na, nakatira sa lugar ng kontinen na may, Tesla. Nandoon, maraming stock doon ng mga robot. Paikalat nilang mga robot dito sa kontinent natin. At saka mga demonyo pa na, na may mga kaluluwa na. So, tuloy tayo. At nangyari, pagkatapos ng pagbabaka, ang mga anak ni Esau ay bumalik at umuwi sa Ser, at pinatay ng mga anak ni Esau ang nalabi sa lupain ng mga anak ni Ser. Kanilang pinatay din ang kanilang mga asawa at mga bata. Wala silang iniwang buhay, maliban sa 50 binata at mga dalaga na kanilang pinahintulutang mabuhay. At hindi sila pinatay ng mga anak ni Esau. At ang mga binata ay naging kanilang mga alipit, at ang mga dalaga ay kanilang kinuhang asawa. At ang mga anak ni Esau ay nagsitahan sa Ser, na kahalili ng mga anak ni Ser, at kanilang minana ang kanilang lupain at inari. Maloko tong mga anak ni Esau Sabi niya, patayin natin mga bata, mga asawa. Pero may dalagang maganda, gawin nating asawa to. Itong mga binata, gawin nating alipin. Itong mga binata, gawin nating alipin. Itong maganda, gawin nating asawa. Pero yung mga asawa na nakalaban nating napatay, patayin din natin, pati mga bata. Dahil may mga edad Yung dalagang nila, binuhay. Kasi yung mga asawang maedad na, gurang na, patayin. Ganon. Ganong kasalbahe itong mga lahi ni Esau tatay kasi sila, Mastima salbahe din yan
Okay, tuloy tayo. At kinuha ng mga anak ni Esau ang lahat ng pag-aari sa lupain sa mga anak ni Seir. Ganon din ang kanilang mga kawan, ang kanilang mga toro, at ang kanilang mga pag-aari. At ang lahat ng nauukol sa mga anak ni Seir ay kinuha ng mga anak ni Esau. At ang mga anak ni Esau ay tumahan sa Seir sa kahalili ng mga anak ni Seir hanggang sa araw na ito. At binati ng mga anak ni Esau ang lupain sa mga bahagi sa 5 anak ni Esau, ayon sa kanilang mga angkan. At nangyari ng mga araw na iyon na ang mga anak ni Esau ay nagpasya na magputong ng isang hari sa kanila sa lupain na kanilang inari. At sinabi nila sa isa't isa, walang kukunin na maghahari mula sa ating mga kapatid sa lupain ito upang mapapasa ilalim ng kaniyang payo. At kaniyang ipaglalaban ang ating mga pakikipagbaka laban sa ating mga kaaway, at ginawa nila ang gayon. So, ang lupain ng Seir, ang may-ari, yun ang alahi ni Esau, mga anak ni Esau. Pero kukuha sa naghari, walang kukuning hari sa lahi nila. Kasi parusa, kasi mga lahi nila may mga taksel, hindi tayo kukuha. Kasi baka yung gawin nating hari, taksel din yun. So, doon tayo kukuha ng hari, yung hindi lahi natin. Yan ang usapan nila. Taga-Seir ang pag-ari. At ang lahat ng mga anak ni Esau ay sumumpa na nagsasabi na walang sino man sa ating mga kapatid ang maghahari sa atin kailanman, kundi isang dayuhang tao na hindi sa kanilang mga kapatid. Sapagkat ang lahat ng mga anak ni Esau ay nagalit bawat tao laban sa kanilang anak, kapatid at kaibigan, dahil sa kasamaan at pagtataksil na kanilang ginawa sa kanilang mga kapatid nang sila'y makipaglaban sa mga anak ni Seir. Kaya't ang mga anak ni Esau ay sumumpa na nagsasabi, mula sa araw na ito ay hindi tayo pipili ng isang hari sa ating mga kapatid, kundi mula sa ibang lupain. Yan. Walang maging hari na sa lahi nila. Wala na siyang tiwala sa lahi nila. Kasi wala nang tiwala. Dahil mga taksil eh. Baka makuha nating hari na kamag-anak natin, kalahi natin, baka taksil din. Wala tayo magpang-loyalty dyan. Doon tayo kukuha sa ibang lahi. Yun. At may isang lalaki roon na mula sa bayan ni Anggias na hari ng Dinaba. Ang kaniyang pangalan ay si Bela, na anak ni Beor, na isang lalaking napakatapang, maganda at maganda ang anyo at matalino sa lahat ng karunungan. At isang taong may unawa at payo, at walang sino man sa mga tao ng Anggias ang katulad niya. At kinuha siya ng lahat ng mga anak ni Esau, at siya'y pinahira ng langis, at kanilang pinatungan siyang isang hari, at kanilang niluhod siya, at kanilang sinabi sa kanya, mabuhay ang hari, mabuhay ang hari. Yan. Si Bila, na anak ni Beor, na taga Nibada, na tauhan ni Haring Agias, ginawa lang hari sa mga hari ni Esau. Na ibig sabihin pala, pangako nila hanggang sa lahi nila eh. Ibig sabihin pala, si Netanyahu, hindi lahi pala ni ano yan, ng mga Edomites, na alahi ni Esau, si Netanyahu. Kinuha lang hari, baka German yan, na mga Japetites yan. Kasi wala na silang tiwala sa lahi nila. Wala na mag-ari. Mga may taksil eh. Mga balimbing eh. So, yun, alam natin, baka si Netanyahu, hindi to Edomites. Baka German to o ano. Kasi hindi to lahi ni Esau. Kasi, nangako na sila sarili na wala silang kukuning hari kailanman sa mga lahi nila. Ngayon, tuloy tayo. At kanilang iniladlad ang kumot at ginalhan ng bawat isa sa kanya ng mga hikaw, ng mga ginto at pilak o singsing o mga pulseras, at pinayaman niya siya sa pilak at ginto, sa mga batong o
onyx at bidilyo, at ginawa nila siyang isang maharlikang trono. At inilagay nila ang isang maharlikang korona sa kaniyang ulo, at siya ay nagtayo ng isang palasyo para sa kaniya, at siya ay tumahan doon, at siya ay binilang na naging anak ni Esau. At kinuha ng mga tauhan ay ang giyas ang kanilang kaupahan sa pakikipagbaka sa mga anak ni Esau. At sila'y yumaon at bumalik ng panahong yaon sa kanilang hari sa Dinaba. At si Bela ay naghari sa mga anak ni Esau ng 30 taon. At ang mga anak ni Esau ay tumaan sa lupain na kahalili ng mga anak ni Seth. At sila'y nagsitahan at iwasay na kahalili nila hanggang sa araw na ito. So, adopted pala nila si Bila. Oo. Adopted nila na parang kunwari anak na ni Esau. Oo. Pero hindi talaga lahi ni Esau. Kasi ayaw nila kung kukuha sa lahi nila. Kasi ang karakter kasi taksil eh. Balingbing eh. So, yon. Ngayon, ito si Bila. Ito si Bila, saan to mamatay? Yung lumakas ang puwersa nila, lumusong sila ulit sa Egypto. Dami pa rin nila, parang buhangin rin sa karagatan. Dito namatay to. Namatay itong hari nila. Tsakas, takbo sila, pabalik sa Shir. Wala talaga, di sila mananalo talaga kasi mga Israelite. Ang bilis-bilis ni Naphtali, tumatakbo eh. Abutan yung Ang laki kasing puso na yan at saka gaan ang paa eh. Talos na po. Oo. Si Pastor Bade ang lakas to tumakbo, maraton, mabilis kumilos. Sabi naman ni Pastora Daike, yun pala, Bishop, na yung magtrabaho ko, mabilis kong kumilos. Yun pala, lahi pala ako ni Naphtali. Oo, basta lahi ni Naphtali, mabilis talaga. Mabalasik pala. Mabilis talaga yon. Walang lahi ni Naphtali na batugan. Walang lahi na mabagal kumilos. Na parang uod kumilos. Mabilis talaga. Ang lahi naman ni Zebulon, mahilig talaga sila sa panagat. Sa kasi yun ang lahi nila eh. Yun ang Saka na lang tong kay Manase. Parang naitaas naman natin. Ang Manase talaga, mga gwapo talaga, mga beautiful yon. So, parang dito nagtapos. Ayan. Tayo'y dadako sa panalangin, Pastor Buddy. Ay, ikaw manalangin. Okay po. Tayo po ay manalangin at magpapasalamat sa ating nalalaman sa lahat ng mga rimnan. O dakilang Aba Yahwa, aming alahayam. Kami po ay nagpapasalamat sa pagtatapos ng aming aral. Purihin ka at pasasalamatan. Itaas yung banal na pangalan ni Yahwa, aming alahayam. Sa pangalan ni Yahushai. Salamat po sa mga taong ginamit mo upang maipalaganap sa buong mundo ang mabuting balita at higit sa lahat sa iyong mga salita. Aba Yahwa, aming alahayam. Kung saan man po ang masulok o lupalop man sa mundo ang nakarinig sa aral na to, ikaw na po ang humipo sa kanilang puso upang malalaman kung sino ang mga lahi ng Israel na nagkalat sa buong mundo. Purihin ka at pasasalamatan at itaas iyong banal na pangalan, Yahwa, aming alahayam. Sa pangalan ni Yahushai, Yaman. Aba Yahwa, siya Yahwa asay, ang may likha ng ating buhay. Aba Yahwa,